Amen. Okay, so ginamit ko po ang salitang pleading sapagkat sa usaping Tagalog, ito po ay may lalim sa usapan ng pakikipag-usap sa Diyos, sa usapan ng panalangin. Bagamat ito po ang isa sa larawan ng pananalangin, pleading, pero nais ko po na bigyang diin po itong dalawang bagay na ito. The pleading and prayer of the psalmist. So that is very obvious. Okay? Dito po sa ating pong masasabi nating chapter na ating pong ikinonsider matapos bigyang pansin ang pagiging omniscient ng Diyos, omnipresent ng Panginoon, and omnipotence of God. So, dito po mga kapatid ay nagpahayag ng malalim na pagsamo ito pong psalmist mga kapatid. Napagandang bigyang pansin po natin na sa prayer na ito, nahandoon po yung talagang pagnanais na ang Diyos ay magpakahayag sa Kanya at maghayag ng Kanyang sarili. Masasabi po natin mga kapatid na sa ating pong magiging pagtalakay na ito ay ang bawat isa po ay po pwedeng somehow mag-ugnay ng ating pong mga sarili. Because we cannot deny the fact mga kapatid na sa buhay po natin, yes, sa buhay po natin, kasi kung bibigyang pansin nyo po, dito po, tinitingnan ko po yung mga talata at makikita nyo po na matapos po ang kanyang pagbibigay diin sa katotohanan na kung paanong nakikita ng Diyos ang lahat, alam ng Diyos ang lahat ng bagay, at siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, sa usapang isip, sa usapang lakad, sa usapang buhay, lahat po yan, hayag po yan sa Panginoon. And in line with the thought, here we can see the psalmist expressing his heart. And again, this is an earnest pleading. This is actually a very enlightening prayer because I can say that in our lives, once in a while, lalo na ngayon, matatapos na naman ng taon, isang magandang pagkakataon po para bago po ang ating patuloy na pagpasok sa panibagong taon, sa ating pong huling buwan para sa taon na ito, it is good na magkaroon tayo ng soul searching, ng self-evaluation, and we can use ito pong message na ito to somehow guide us sa ating pong bagay na dapat o nararapat gawin. So, tatlong bagay po ang gusto kong makita nyo. Sapagkat obviously, masasabi po natin, again, tingnan nyo po yung talata. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Actually po, kung hihimayin po natin, ang ibig ko pong sabihin, kung ating pong bibigyan ng detalye, ito pong mga talatang ito, sa ating pong magiging sasalo-salo, makikita nyo po na ang pleading na ito ay hindi po isang simpleng pagsamo, kundi you can really feel the heart of the psalmist. Kaya po mapapansin natin at masasabi po natin na ito po ay honest pleading. That this is an honest pleading. Masasabi rin po natin na ito po ay humble pleading. This is an honest pleading, humble pleading, and also a heartfelt pleading. This is a heartfelt pleading. So, itong prayer na ito, ang gusto kong sentrohan po natin. Siguro, isa-isahin po natin. Again, I can say that this is an honest pleading, humble pleading, and also a heartfelt pleading. So, ilang bagay po sa usapan po ng naging pagsamo ng psalmist, sa usapang pananalangin, sa usapang pakikipag-ugnay sa Diyos, sa usapang pagtawag sa Diyos, I can say na ang prayer na ito ay a prayer of transparency. Pansinin po natin ang unang linya ng verse number 23. Search me, O God, and know my heart. Panalangin na kung saan very willing na ihayag ng lubusan ang kanyang sarili. Siyasatin mo ko, O Panginoon. I believe, mga kapatid, ito ang isa sa magandang pattern sa usapan po ng tinatawag nating panalangin. One of the best prayer is actually, ito po yung honest
na pagharap natin sa Panginoon, knowing that our God is all-knowing, kasi may mga pagkakataon na tayo mismo, hindi po tayo mulat, hindi tayo particular, mga kapatid, doon sa kung ano na ba ang mga bagay-bagay sa buhay natin. So it is good that once in a while, atin pong ipasiyasa talaga ang sarili po natin sa Panginoon. Search me, O God, and know my heart. Mga kapatid, kumbaga, ito po ay sincerity without secrecy. Ibig sabihin, hayag, willing po siya na sa kanyang pagpapakatotoo, ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili, ipakita ang kanyang kamalian, ipakita ang kanyang kaisipan na hindi nakakalugod, mga kapatid. Alam po natin na ang Diyos po natin, sabi ko nga kanina, all-knowing po siya. Alam niya maging ang tibok ng ating puso, takbo ng ating isipan, and damang-dama ko po dito sa panalangin po ng psalmist na ito po ay a prayer of transparency sapagkat hindi po siya para mag-pretend, hindi po siya para mag-cover ng kahit ano po sa kanyang, kundi heto po siya, buong puso, na inilalapit niya ang sarili niya. Alam niya na kung may nakakakilala sa kanya, ang Diyos. Alam niya na kung mayroong magpapakilala sa kanya sa sarili niya, ang Diyos. Alam niya na kung mayroong magpapakita sa kanya na kung sino talaga siya ay ang Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, siguro po, isang magandang paalala po ito upang maiwasan na po natin ang mga masasabi nating pagpapaimbabaw na yung sarili po natin, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos. Kasi minsan, we can portray a good image in the sight of men, and most of the times, ganyan po ang nangyayari. Kaya nga sabi ko po, sa harapan ng tao, pwede tayong magkubli. Sa harapan ng tao, pwede tayong magkanlong. Sa harapan ng tao, po pwede tayong magpanggap. Sa harapan ng tao, po pwede tayong magpakagaling. Sa harapan ng mga tao, pwede tayong magpakalidi. Sa harapan ng mga tao, ang dami pong bagay na pwede natin magawa sa harap ng mga tao na pwede nating mapapaniwala ang mga tao sa kung ano yung gusto po nating palabasin po sa kanila. Pero kailangan magkaroon ka ng moment na tinatawag nating magpe-pray ka ng tinatawag na prayer of transparency that, being aware that our God is all-knowing, na walang natatago sa Kanya kalalapit. Kasi minsan sa ating pong mga naging takbo sa buhay, pati tayo confused na kung sino ba talaga tayo, kung ano ba talaga tayo. Di po ba? So kaya importante po, mga kapatid, na matuto po tayo dito po sa prayer na ito ng psalmist. Wala po siyang willing na itago. Wala na po siyang willing na talagang ikubli pa sa kanyang sarili. Ito po ginagamit natin sa usaping kung paano natin kinakandak ang sarili natin sa harap ng mga tao. Kasi sa Diyos naman po talaga, wala tayong maitatago. Sapagkat ito po ay hayag talaga. Kumbaga panahon para tayo po ay magpakatotoo at hindi yung para tayong nasa panoorin, mga kapatid. Yung bang gumaganap tayo ng isang masasabi nating pagganap na hindi po ayon sa katapatan. Mga kapatid, naniniwala tayo na kung may nakakakilala sa atin ay ang Diyos. Kaya maganda po, nahaharap tayo sa Kanya na hindi tayo para magkubli ng kahit ano paman, walang anumang itinatago, and in fact, dito nga pumapasok yung tinatawag nating confession. It is good to somehow na tayo po ay magpakahayag sa ating pong Panginoon. Hayag na po tayo sa bahagi po ng Diyos, hayag tayo. What I am emphasizing this morning is actually on our part. On our part, it is good to somehow consider how the psalmist praise the Lord, and then, heto po siya, na gusto niyang magpakahayag sa Panginoon, kaya siya na po ang nananalangin at nagsasabi, saliksikin mo ko, O Diyos. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. At ang sabi nga po niya, see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. This is an honest pleading. Sabi ko nga, sincerity without secrecy, mga kapatid.
Kumbaga, wala na siyang gustong itago pa. Gusto niya na Diyos mismo ang maghayag ng kung sino talaga siya. Nakakapagod ang buhay sa pagbabalat kayo. Nakakapagod ang buhay sa pagpapanggap. Nakakapagod ang buhay na parang nasa isang palabas. Napakasarap na tayo po'y mabuhay na nagpapakatotoo sa harapan ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, His honest pleading, I can say, it is a prayer of transparency. A prayer of transparency. Mga kapatid, naalala ko po na sa Chronicles, okay, chapter 28 verse 9, meron pong linyahan po doon na sinasabi, for the Lord searcheth all things, or all hearts. Diba? Ganon din naman po sa Jeremiah. Niliwanag po na sa pangkalahatan, sa usapang karakteristik ng tao, ng puso ng tao, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? And then, I, the Lord, search the heart. Kaya nga sabi ko po, sa usapang buhay natin sa Panginoon, better to be honest because whether hindi tayo magpakatotoo, alam pa rin ng Diyos ang totoo patungkol po sa atin. So kaya nga napakagandang pattern na po pwede po nating sundan sapagkat ang salmis po ay nagpakatotoo sa tinatawag nating sarili niya sa Panginoon. Parang ang sinasabi niya, Diyos, dahil ikaw naman ang nakakaalam, saliksikin mo po ang puso ko. Diba? Ang isipan ko. Okay? Tapos, ang sabi po niya, ituwid ang dapat ituwid sa Kanya. Ilid mo ko sa tamang lakad, sa tamang buhay. Mga kapatid, napakagandang may consider po natin na kung tayo po'y magpe-pray, ang ganda po na maging bukas po tayo. Diba? This is actually good na ako at ikaw ay maging open sa Diyos. Kung meron dapat ikumpisal, di po ba? Mga kapatid, sa kanya pong dating, parang ang idea niya is for God to confront him and for him to confess. Kung ano talaga, di ba? Kung i-correct po siya ng Panginoon, confront siya ng Panginoon sa idea po ng paghahayag ng Diyos, mga kapatid, ang talagang makikita niyo po is His willingness to make things right before God. So it is good to end our year na tayo po'y magpapasiyasat sa Diyos, tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na honest prayer, di ba? Honest pleading. A prayer of transparency na heto ko Panginoon, lumalapit ako sa iyo, ihayag mo kung sino ko, pakita mo kung anong mali sa akin. So, yun po ang pinakamagandang magagawa po natin. Isang napakagandang gawin po ng mga mananampalataya ngayong sandaling ito. Talagang masasabi natin in all sincerity, sabi natin, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me. And lead me in the way everlasting. So, tayo po ay patama sa Diyos, magpalinis po tayo sa Panginoon. This is also a humble pleading. I can say, hindi lang ito prayer of transparency, it is also a prayer of testing. Diba? Try me and know my thoughts. Ito yung makikita nyo na talagang in full submission. Willing po siya to yield himself nang hindi po magkapanwari, hindi po mangangatwiran, mga kapatid. Kumbaga, yung bang lalapit ka sa Diyos, yung, alam niyo yung brokenness, yung bang ang spirit mo talaga bagbag sa mga mali sa buhay mo, sa mga hakbang at lakad na hindi nakalugod sa Kanya, yung bang hindi matuwid na masasabi nating buhay sa Kanya. Kasi ito po ang hindi matatanggihan ng Panginoon. Diba? Ang sabi po mga kapatid, the sacrifices of God are a broken spirit. Kung titingnan nyo po, sinabi po yan sa Psalm chapter 51. Siguro magandang medyo diinan po natin ito. Psalm chapter 51, kung may Bible po kayo ho. Ang Psalm chapter 51 is about the confession and repentance of David. So, sa kanya pong naging sablay, sa kanya pong naging pagkakasala, sa kanyang naging pagkakamali, binigyan po tayo ng idea na meron pong naging consequence ito, naging mabigat, nagdulot ng matinding lungkot po sa kanya.
And because of that, mga kapatid, makikita niyo po kung paano niya talaga hinarap sa Diyos. After the confrontation of God through Prophet Nathan, then David, nung i-reveal ng Panginoon through Prophet Nathan yung kanyang naging kasalanan, siya po sa Psalm chapter 51 ay buong pagpapakumbaba at pagmamakaawa na lumapit sa Diyos at nagsabi nga po na talagang linisin ang kanyang puso, sinabi po na kahabagan siya, and then create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me, restore unto me the joy of salvation. Pero meron po akong gustong part doon na sadyang binasa ko po. Ito po yung pong sinabi ng Psalm 51 verse number 17. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. It is always good to approach God sa kanyang throne na mayroong kapakumbabaan. In fact, yung idea po ng sinasabi sa talatang ito, yun daw pong meron tinatawag nating, di ba, sa verse number 17, ang sabi, a broken spirit, a broken and a contrite heart. Yun yung hindi tatanggihan ng Panginoon. Alam po natin na sa Biblia, maliwanag po that God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Yes, He giveth grace unto the humble. Yun po ang pinakamagandang magagawa ng bawat isa po sa atin, that every time we approach God sa kanyang trono ng awa at biyaya, naganda po na tayo po'y lumalapit ng may katapatan, diba? So, at ito nga po ang mapapansin po natin sa dalawang talatang ito. Una, his honest pleading, na talagang yung transparency, willing na completely magpakahayag sa Diyos. Walang itinatago, mga kapatid, kundi talagang gusto niya na pasuri sa Panginoon. Yung magpakahayag sa Panginoon, mga kapatid. Okay? And then, makikita nyo rin po yung humble pleading, na yung paglapit po niya, sabi niya, try me and know my thoughts. This is a prayer of testing, mga kapatid. Diba? So, ikaw mismo, Panginoon, nandoon na po yung willingness to really submit and to yield completely himself to God. And it is very important, mga kapatid, na pati yung motibo natin, yung even the very motives of our heart, willing po tayo na i-surrender natin sa Panginoon. Napakaganda po na ilalagay po natin ang ating sarili na talagang ipasusuri po natin sa Panginoon. Willing po tayo kasi sabi ko nga po, it is but right na tayo po ay maging right sa Panginoon sapagkat hindi po maganda ang magiging outcome kapag tayo po ay masasabi nating nagmatuwid sa kanyang harapan. Pansinin niyo po, sa verse number 1, sabi niya, have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according to the multitude of thy tender mercies. Blot out my transgressions. Wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned and done this evil in thy sight, that thou mayest be justified when thou speakest and be clear when thou judgest. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, thou hast desirous truth in the inward parts, and in the hidden part that thou shalt make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Hide thy face from my sins, and blot out mine iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Deliver me from blood guiltiness, O God, thou God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. O Lord, open thou my lips, and my mouth shall shew forth thy praise. For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, thou wilt not despise. So, gusto ko lang pong liwanagin, mga kapatid,
na kung lalapit lang din po tayo sa Panginoon, lumapit na po tayo sa katanggap-tanggap na paraan. Okay? Sa paanong paraan magiging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon? So very definite na po ito that God resisted the proud. Kaya for me, if we will approach God, if we will pray, di ba? Bakit kailangan pa po nating magkaroon ng pariseyong kaisipan at puso na kung saan talagang parang, alam nyo, ibang-iba po talaga kapag paglalapit tayo sa Diyos, yun tayo mismo. In fact, ang Diyos naman di natin madadaya. Ang Diyos naman di natin maluloko. Alam naman ng Diyos kung sino at ano po tayo. So better to be honest and to humble ourselves before God. And then, yun po ang pinakamaganda, maramdaman ng Diyos. Yung pong puso po natin. At dito papasok yung pangatlong idea. This is a heartfelt pleading. Heartfelt pleading. Ito po yung talagang pagsusumamo na talagang damang-dama mo po ang puso. Yes. Diba? Tingnan niyo po. Ang sabi niya, search me, O God, and know my heart. Isang mananampalataya, isang Kristiyano, isang tao na nung lumapit sa Diyos, ang sabi niya, search me, O God, and know my heart. Pati ang pinaka-motibo po niya, gusto niya ipahayag o ipakita, ipadama sa Diyos. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And then, sabi niya, see if there be any wicked way in me. Maganda po na ganun tayo lalapit sa Panginoon. Panginoon, tingnan mo kung ano po ang hindi tama sa akin, kung ano ang kasamaan sa akin. At ang sabi niya, lead me in the way everlasting. We can feel His heart that He is very much willing na talagang iayos ng Panginoon ang kanyang buhay, ang kanyang lakad. Kaya I can say that this is a prayer of transformation. A prayer of transformation. Sabi niya, see if there be any wicked way in me and lead me in the way everlasting. The concept is very simple. Ano yung masama sa akin, itama mo na po, Panginoon. Ano po yung liko sa buhay ko, ituwid mo na po, Panginoon. Ano man ang maling lakad ko, i-guide mo na po ako, Panginoon. Ikaw na po ang mag-lead sa akin sa tama. That is basically the idea. So makikita niyo po, mga kapatid, ang isang pusong nagpapakatotoo, nagpapakababa, at nagpapadama sa Diyos. Isang bagay po na magandang matutunan po natin. Sabi ko po sa isang pagtuturo ko, napakahalaga po na tayo pag nagbabasa ng Biblia, ang mangyari po, hindi lang natin mabasa yung talata, hindi lang natin ma-memorize yung talata, hindi lang natin narinig yung talata, kundi ating maramdaman ang puso ng Diyos sa bawat talata sa banal na kasulatan. Ngayon naman, ang gusto kong ipunto, huwag kang basta magdasal lang. Okay? Nililinaw ko po maganda na pag nababasa tayo ng Bible, nababasa natin yung mismong mga verses, yung mismong Word of God, nababasa po natin, pero ang mas lalim po nito ay ang maramdaman natin ang puso ng Diyos sa mga talatang binabasa natin, sa salita ng Diyos na pinag-aaralan po natin. Okay? So, sa part na yon, tinuturo ko po na maganda na nararamdaman natin ang puso ng Diyos samantalang nakikinig tayo ng Kanyang salita, nagbabasa tayo ng Kanyang salita, nag-aaral tayo ng Kanyang salita, hindi tayo hanggang doon lang sa salita niya, hindi tayo hanggang doon sa mga talata lang ng salita niya, kundi ang maganda po, nararamdaman natin ang puso ng Diyos sa Kanyang salita. Nakukuha niyo po? Yun ang mas lalim. In studying God's Word, isa sa nagpapakita ng lalim natin ay yung pong dumating tayo sa punto na nararamdaman natin ang puso ng Diyos sa Kanyang salita. Nararamdaman natin ang puso ng Diyos sa Kanyang turo, sa Kanyang aral. Mga kapatid, on our part naman, sa atin naman pong parte, maganda po na pag nagpe-pray tayo, hindi lang tayo nagsasalita. Pag nagpe-pray po tayo, maganda na nararamdaman tayo ng Diyos sa ating pong pananalangin. Kaya nga dapat heartfelt pleading, mga kapatid. Yung pong talagang ma-feel ng Diyos, how sincere tayo po sa ating paglapit sa Kanya. How honest. Diba? And then, yung talagang, ano po yung estado ng puso natin. Kasi nga, hindi po matatanggihan ng Diyos
Yung pagka lumapit sa Kanya, bagbag ang puso, mga kapatid, na kung may kasalanan, kung may kamalian, nandoon na mararamdaman ng Diyos our willingness to make things right before Him. So, yun po ang punto, mga kapatid. Huwag niyong hayaang marinig lang tayo ng Diyos. Maganda po maramdaman po tayo ng Panginoon. Kilala po niya tayo, hayag po tayo sa Kanya. And it is good to develop that kind of attitude that every time nalalapit tayo sa Panginoon, nandun yung honesty, nandun yung humility, nandun yung heart natin talaga, that we really mean it, na gusto natin talagang iparamdam sa Diyos na ito po talaga ang tibok ng puso ko, Panginoon. Yes. Sabi niya, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Again, ito po ay honest pleading, humble pleading, and heartfelt pleading. Kung i-consider natin sa turo ng pananalangin, ito po ay prayer of transparency. Mga kapatid, prayer of testing and prayer of transformation. So, the pleading and the prayer of the psalmist, maganda po na ito po ay gawin nating pattern, gawin po nating practice, mga kapatid, and siguro po magandang pag-isipan po natin kung hindi ba tayo magko-confess, kung hindi ba tayo magiging honest, hindi na po ba tayo, di ba, kilala ng Diyos? Ang ibig ko po sabihin, hindi po kaya alam ng Diyos? So kaya sabi ko, sa introduction ko po kanina, if we will meditate the whole chapter, Psalm 139, makikita niyo po na ang binigyan din dyan is the omnipotence, the omniscience, and the omnipresence of God. So alam niya ang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay, kilala niya ang lahat ng tao, and then having that in mind, okay, being aware of that, it is good to somehow be honest, be humble, and let God fill our hearts. Yung maramdaman ng Diyos ang puso natin. Magtatapos na po ang taong 2025. Marahil may naging lihis na lakad po tayo. Marahil meron pong mga kubli sa puso po natin. Hayag po sa Diyos yan. Pero maganda pa rin po na sa part natin, makita po at mahayag ang katapatan, ang kababaan, at ang talagang bagbag na puso. Yung pusong dama ng Diyos na tayo po ay lalapit sa Kanya. Mga kapatid, huwag niyong hayaang lilipas ang taong ito nang hindi tayo nagpakahayag at nagpakatotoo sa Diyos at hindi tayo nagpatuwid sa Diyos sa ating mga lakad. So I hope na ngayon pong umaga sa ating pong patuloy na nagiging pagtalakay sa Kanyang salita, nawa mabigyang pansin po natin ang napakahalagang paalalang ito. Yung idea po na dapat ituwid yung mga mali sa buhay natin. Diba? Siguro po bago tayo magtapos, tingnan niyo po saglit yung sinabi po ng Psalm chapter 19. Yan. Psalm chapter 19. Meron pong talata rito na po pwede po nating pagkunan ng diwa sa akin pong iiwanang aral sa inyo. Sa verse number 12, ang sabi po niya, who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Yung idea po kasi, nung sinasabi ng psalmist, ito yung mga minsan unconfessed. Yung mga hindi po natin na ikukumpisal sa Diyos. Kaya nga, ito po, naalala ko during the time na ako po'y nasa Blessed Hope at mahilig po kami sa mga sharing. Tapos isa po ako sa matanong. Diba? So, kasi kung hayag naman tayo sa Diyos, bakit kailangan pa nating mag-confess? Diba? Kasi yan pong mararamdaman nyo eh. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Kapag tayo po naging pilosopo, yung pong statement na ito ng psalmist, kahit hindi naman niya sabihin, hayag naman tayong lahat sa Diyos eh. Di po ba malinaw po yan eh. Kaya tinatanong ko, bakit kailangan pa ng confession? Samantalang alam naman ng Diyos ang lahat ng bagay.
Kilala niya ang lahat ng tao. Alam niya even the very inner parts ng ating being. Alam ng Diyos ang puso natin. Bakit kailangan pa, mga kapatid? Kasi sa buhay po, laging may dalawang side. Sa side ng Diyos at sa side ng tao. At gusto kong sabihin po, mga kapatid, na ang usaping ito ay hindi dahil sa hindi alam ng Diyos, hindi kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin, hindi alam ng Diyos yung mali mo, yung likom buhay mo, hindi po ganun. Kaya nga diniin ko po sa inyo, di ba? Ang emphasis po at ang turo, ang laman ng Psalm 139 ay kung anong klase po ang kakayahan ng Diyos sa usapang kaalaman. Alam niya ang lahat ng bagay. Sa usapang nasa lahat ng lugar po siya. At sa usapang napakamakapangyarihan po niya. So, masasabi po natin completely, kahit di ka nagsasalita, kilala ka naman talaga ng Diyos. Kahit di sabihin ng salvis ito, hayag naman talaga siya sa Diyos. Di po ba? So, bakit kailangan pa ng confession kung hayag po tayo sa Panginoon? This is actually ang ating part, yung bahagi po natin. Sa kabila ng kilala tayo ng Diyos, gusto ng Diyos na maging honest po tayo. Gusto ng Diyos na maging humble po tayo. At gusto po ng Diyos na talagang madama po tayo. Maramdaman ng Diyos ang puso po natin. Kaya sabi ko nga, itong pleading na ito, nakakamove po ito. Yung pong statement, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. So dito po sa Psalm chapter 19 and verse number 12, ang sabi po niya, cleanse thou me from secret faults. Ang ibig sabihin, yung mga unconfessed. Yung sa part mo, hindi ka nagpapakatotoo. Yung sa part mo, hindi ka nagpakahayag, mga kapatid. Yan po ang idea. Never na may tatama ka ng Diyos sa isang bagay na ayaw mong aminin. Never na maikokorek ka sa isang bagay na hindi ka willing na talagang i-correct ito ng Panginoon sa iyo. Hindi dahil mahinang klase ang Diyos, kundi ganyan niya didisenyo na may human responsibility, na may human part, mga kapatid. Merong bahagi po natin ang ibig ko pong sabihin. Na sa bahagi ng tao, kahit kilala tayo ng Panginoon, sa bahagi po natin, kaya may confession because gusto ng Diyos na ma-reach natin yung level na magiging totoo tayo, magiging tapat tayo, magpapakababa tayo, at kikilalanin natin talaga sa harapan ng Diyos na kailangan natin siya. Diba? Kaya importante po na ihayag ng Diyos sa atin kung ano po ang mali sa puso at buhay natin. Mga kapatid, ito po ang punto na gusto kong sabihin. One thing for you to feel the heart of God, but it is another thing to make God feel your heart. Diba? Ang ibig sabihin, yung bahagi natin bilang tao, iparamdam natin sa Diyos. That is the idea kung bakit po kailangan pa ng confession. Para ma-reach mo yung level na magiging honest ka. Para ikaw ay dumating sa punto na yuyukod ka, bababa ka, aamin ka. At talagang darating ka doon sa masasabi nating katayuan na magiging, di ba, totoo sa iyo na ang gusto mo ay ang ituwid ng Diyos, ang mali sa buhay po natin. Ang tanong po, tatapusin ba natin itong taong ito na magkukubli pa rin tayo? Alam nyo, useless na magkubli. Doon po sa totoo lang, hindi naman tayo talaga makapagtatago. So kaya, mga kapatid, mapapansin nyo po, mag-confess o hindi ka mag-confess dahil alam ng Diyos kung ano ang totoo sa iyo, alam ng Diyos kung anong totoo sa buhay mo, pansinin nyo po yung consequence. Di ba? Pansinin nyo po yung consequence, mga kapatid. Diba? Hindi mo sinasabi kung ano ang maling ginawa mo. Hindi ka nagko-confess. Hindi mo ikinumpisal sa Diyos ang liko sa buhay mo. Ang tanong, hindi mo ba nare-reap yung consequence? So kasi nga kilala tayo ng Diyos. Hayag po tayo sa Panginoon. So better to confess it. Diba? Better to correct it, mga kapatid. Diba? Importante po na ito ay ating ikumpisal sa Panginoon. Mas maganda po na hayaan nyo pong i-correct ng Panginoon ang puso natin. So mga kapatid, mga minamahal, ngayong sandaling ito, I hope and I pray na ang ating pong pinag-aralan ay maging malaking tulong sa pagtatapos natin ngayong taong ito. Huwag nyo pong hayaan na papasok tayo sa 2026 na hindi natin ini-apply ito. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. A prayer of transparency.
a prayer of testing and a prayer of transformation. Mga kapatid, an honest pleading, humble pleading, and heartfelt pleading. Mga kapatid, the pleading and prayer of the psalmist. Nawa, napagpala tayong muli at napalalahanan ng napakahalagang mensaheng ito. Mga kapatid, minsan pa pinapaalala ko po, magandang tapusin ang taong ito na tayo po ay magpapakatotoo, magpapakababa at magpapadama ng ating puso sa Diyos. Let us pray. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa napakahalagang sandaling ito na kami po sa harapan mo, O Diyos, ay magpapakatotoo, magpapakababa. Pagkakataon na kung saan gusto naming padama mo, lalo na kung pagod na rin naman po kami sa masamang epekto ng maling buhay po namin. Lalo na dakilan Diyos kung dama rin naman namin na inaani namin ang consequence ng mga mali sa buhay namin. O aming Diyos, hiling po namin na matulungan po kami ng halimbawang ito na ipinakita ng psalmist. Panginoon, lagi mo pong ipaunawa sa amin na ang pagpapakababa, ito po ay magiging dahilan upang kami po'y abutin mo at lingapin mo, O Diyos. Nawa, na-realize po namin ngayong umaga na disadvantage po sa bahagi namin kung kami po'y mabubuhay sa pagpipretend, Panginoon. Yung magpo-portray kami ng image na hindi naman talaga kami yun, Panginoon. Lord, please, search our hearts. Even the very motive of our hearts, O God. Ikaw po, dakilang Diyos, ang gumawang makapangyarihan sa buhay ng bawat isa. At nawa, Panginoon, huwag naming tapusin ang taong ito na hindi po kami lubusang nagpapasiyasat sa iyo. At nawa, ilagay mo sa aming puso ang willingness, yung maramdaman mo that we are really willing, Heavenly Father, to be transformed. Thank you so much for reminding us. Thank you so much for rebuking us, O God. Bless each and every one of us, O Lord. At hiling ko pong patuloy sa iyo na biyayaan mo ang iyong lingkod upang patuloy na makapagministeryo. Ipuin mo po ang mga diferensya sa aking katawan, Panginoon. Pagalingin mo po ako mula po sa aking mga ilang nararamdaman. Ikaw po, dakilang Diyos, nawa ang magpasagana ng biyaya mo. Ito pang aking pong makayanan. Dakilang Diyos, muli po, maraming salamat. Pinupuri ka namin, dinadakila. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.